Mr. Chair, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat hindi ko naman kilala si Alice Guo at nung nasa active PNP naman ako, ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay, na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, gusto po nating ma-establish na hindi lahat ng sinasabi, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao o whatever. Ano po? So, to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Guo, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, at sinasabing permit. Bago po kayo kumandidato, Miss Alice Guo, o bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bambantarlac? Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, maganda ang relasyon nyo sa community. Tama po ba? But particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Guo, sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato? Nung ikaw ay kumandidato bilang mayor, diretsahan kong tanong sa'yo. Malaki ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think blessed na rin po from God. In fact, 2 weeks before election, di na po ako gumalaw. So, masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor, tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bambantarlac? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong inimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bambantarlac? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Guo, na patuloy silang nagtitiwala sa'yo? Tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa'yo ang mga residente ng Bambantarlac, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Guo, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo man sabihin, may mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bambantarlac. Ang dokumento si Congressman Busita. Narinig niyo naman yata no, kung ano yung hinihingi niya. So can you please submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat hindi ko naman kilala si Alice Guo at nung nasa active PNP naman ako, ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay, na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, gusto po nating ma-establish na hindi lahat ng sinasabi, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao o whatever. Ano po? So, to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Guo, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, at sinasabing permit. Bago po kayo kumandidato, Miss Alice Guo, o bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bambantarlac? Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, maganda ang relasyon nyo sa community. Tama po ba? But particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Guo, sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato? Nung ikaw ay kumandidato bilang mayor, diretsahan kong tanong sa'yo.
Your, Malaki ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think blessed na rin po from God. In fact, 2 weeks before election, di na po ako gumalaw. So, masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor, tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bamban Tarlac? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bamban Tarlac? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Go, na patuloy silang nagtitiwala sa'yo? Tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa'yo ang mga residente ng Bamban Tarlac, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Go, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo man sabihin, may mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bamban Tarlac. Tama po ba? Opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may incriminate my own self po. Yes, I understand, Miss Alice Go. Matagal na po kayong engaged sa business, tama po? Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor, tama po? Opo. Dahil matagal na po kayo sa business at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba, maliban sa Chief of Police ng Bamban Tarlac, may nakaharap ba kayo na PNP officers? Yes or no? Yes po. Yes. Kung i-imaginin po ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Your Honor, meron din po, patrolman. Yes, pero yung assigned sa Bamban, tama po. Opo. Yes. Pero yung police personnel or officers from other units, kung maalala nyo po, may mga nakaharap na kayo, tama po. Your Honor, pag may nagka-courtesy call po sa office po. Courtesy call for what purpose? Nagpapakilala po, bilang ako po yung mayor, nagpapakilala din po sila na sila po yung kasama po natin sa serbisyo. Ano po yon? Siyempre, yung chief of police, naturalmente, magko-courtesy call sa'yo. Aside from chief of police, sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forgot the name po. Okay. Sa pagkakaalam mo po, ilang Provincial Director na nag-courtesy call po sa inyo? Hindi ko na po wala pa ako masyado maalala po eh. Okay, kung hindi po ninyo maalala po ba ninyo more or less ilan ang senior officers ng PNP na nag-courtesy call na sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bata pa po kayo, Miss Alice Go. Hindi ko po sinasabi na sagutin po ninyo ng eksakto. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, kung iisipin mo po, Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo? Your Honor, isipin ko po pero hindi ko po masyado maisip po eh. Nakapag-courtesy call po sa office po si PD. Yun po. Isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong general? Yes or no? General, yes po. Mga ilan na po? Hindi ko po maalala ilan po. Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo, ako po 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. At ako po yung nagtatanong sa iyo, at inaasahan po ng taong bayan, partikular ng Bamban Tarlac residents, your constituents, na ikaw po ay magsasabi ng totoo. Wala naman po kayo sa korte. Ano po? Balikan ko lamang po, sa pagkakaalam po ninyo, ilang PNP generals na ang nakaharap ninyo? Your Honor, as of the moment, wala po ako masyado maalala pero may naisip lang po ako ngayon na nakapag-courtesy call din po sa office ko po ang isang general po na RD po.
RD. Opo. Siyempre, RD yan, kahit pa paano, maalala mo kung sino siya. Opo, at official naman po yung trip na pagpunta po niya doon sa office po namin. Yes po. Pwede po bang banggitin nyo sino yung general, yung RD na nag-courtesy call na sa inyo? Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, mag-consult lang po ako sa lawyer. Sige po. Mr. Chair, Your Honor, okay lang po ba sulat ko po sa paper, padala ko po sa inyo para walang pong ibang issue po na mai-involve po. Sige po. Opo. I-submit po natin sa Honorable Committee. Pakisulat po. Opo. Yes. To continue, Mr. Chair. Nabanggit po tama po ba yung nadinig ko o yung napabalita na sinasabi mo na mayroon po kayong death threat? Tama po? Yes po. Yes. At ako po'y naniniwala na sa kalagayan mo ay totoo ang iyong sinasabi, Miss Alice Go. Sa kalagayan po ba ninyo ngayon at kayo ay nakadetain sa PNP Custodial Center, ano po ba ang pakiramdam ninyo? Safe kayo? O may gusto pa kayong hilingin na baka mapagbibigyan ng committee? Sa ngayon po, dahil po nakadetain po, mahirap po talaga nakadetained. Gusto ko na lang din po matapos po lahat at para makapagpiyansa po. Ang tanong ko po, Miss Alice Go, inamin po ninyo na kayo ay may death threat. Opo. Ang tanong ko po, feeling safe po ba kayo sa PNP Custodial Center? Opo. Okay, very good. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Miss Alice Go. Salamat po. Ilagay ko po yung name. Thank you, Congressman. Pakisubmit na lang po. Thank you, Congressman Busita. So the next interpellator is Congressman Bongalon. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang gabi po sa lahat. Konting katanungan lamang po kay Mayor Alice Go or alias Go Waping. Alice, tumakbo po kayong mayor noong last 2022 election Yes po, Your Honor. at nanalo po kayo bilang alkalde ng Bamban Tarlac. Yes po, Your Honor. At dahil dyan, ay nag-assume po kayo bilang isang public official. Tama po? Yes po, Your Honor. At bilang isang public official, required po sa mga public officials na mag-file ng tinatawag na SALN. Tama po? Yes po, Your Honor. Nag-file ho ba kayo ng SALN po ninyo? Yes po, Your Honor. Doon po ba sa SALN ninyo nakalagay po yung pong assets and liabilities? Tama po? Yes po, Your Honor. Kanina, natanong po kayo tungkol po doon sa negosyo po ninyo. Tama po? Yes po, Your Honor. Pwede nyo po ba banggitin yung mga negosyo nyo po ninyo? Your Honor, may final po kasi sa akin ng AMLAC ngayon, kaya I incriminate myself po. Pero nabanggit po ninyo na meron po kayong piggery. Tama po? Yes Mr. po, Chairman? piggery. Mr. Chairman, the indulgence of Congressman Mangolo. Yes, SDS. Can I move for a 1-minute suspension, Okay. Mr. Chairman? Hearing is suspended.
Sige, go. Hearing is resumed. Mr. Chairman, Congressman Fernandez, the parliamentary status is that Congressman Bungalon has the floor and propounding questions to our resource persons. Now, may I ask you to please allow Congressman Bungalon to continue before you interject. So, Congressman Bungalon, please proceed. Anyway, this is just a short interpellation, Mr. Chair. Continue ko lang po ang aking katanungan kay Alice Guo. Pwede ho ba malaman ano po ba yung nag-udyok sa inyo at tumakbo po kayong alkalde ng Bamban Tarlac? Your Honor, childhood dream ko po at gusto ko rin po makatulong. Dahil dyan, pero bago po kayo naging mayor, kayo po ay negosyante, tama? Opo, Your Honor. Siyempre, nung kayo po ay negosyante, kumita po kayo doon sa negosyo po ninyo, tama po? Yes po, Your Honor. Doon po sa mga kita nyo sa negosyo nyo, ano po mga napundar nyo ng mga properties? Your Honor, for the properties po, I have AMLAC cases po. I invoke my right against self-incrimination po. May mga lupain po ba kayo na napundar at nakapangalan po sa inyo mismo? Meron po. Mga ilan po na mga property? Nandun po sa SALN ko po. Pwede mo ba malaman kung ilan pong mga properties ito? Real properties, ibig sabihin po mga lupain, Opo. condominium, or kung ano pa man, meron po ba? Lupain po. Ilan Hindi ko po remember ang lahat po ng nakalist po. So aside from real properties, kayo rin po ba yung mga nakabili ng mga motor vehicles? Yes po. Gaya ng mga sasakyan, tama po? Opo. Ano pong mga sasakyan? Ang sasakyan po kasi buy and sell po, so come and go lang din po ang mga cars po. Nasa buy and sell business po ba kayo? Hindi naman po, pero pagkabili, pag hindi na po gusto, binibenta ko po. So aside from the purchase of real properties, motor vehicles, may mga shares po ba kayo sa mga korporasyon? Meron po. Ano-ano po pong mga korporasyon ito? Your Honor, for the businesses po, I have AMLAC cases po. I invoke my right against self-incrimination po. Anyway, Mr. Chair, total we have here the representative from APLAC and gusto lang po natin kunin yung pagkakataon na i-update po tayo doon po sa mga assets na subject po ng freeze order. May I request, Mr. Chair, that the AMLAC representative be recognized? Good evening, sir. Go ahead. Mr. Chair, konting katanungan lang po sa AMLAC. Meron po bang freeze order na in-issue ang ating pong Court of Appeals para po sa pag-freeze ng mga assets ni Alice Guo? Yes, sir. That was the freeze order was issued by the Court of Appeals in July of this year, sir. That was issued in July. Until when po yung validity ng freeze order? The freeze order was extended by the Court of Appeals until January of next year, Your Honor. Until January of next year, Yes, sir. 2025. Yes, sir. Doon po sa freeze order, pwede po ba malaman kung anong subject properties ng freeze order? Your Honor, we have the AMLAC has identified bank accounts, real properties, and personal properties, which includes motor vehicles and a helicopter, Your Honor. So doon po sa mga bank accounts, ilan pong bank accounts ang subject po ng freeze order? For the bank accounts, Your Honor, there were 88 principal accounts and 90 related accounts, Your Honor. 88 principal accounts and how many related accounts? 90 related accounts. 90 or 90? 90, Your Honor. 90 related accounts. Doon po sa mga bank accounts, magkano po ang kabuuang pera na subject po ng freeze order doon po sa mga bank accounts na yun? The total peso equivalent that was frozen is more than 199 million, Your Honor. 199 million. You also mentioned a while ago that there were properties, real properties, that are also subject of the freeze order. Ito po ba mga properties na ito ay nakapangalan po kay Alice Guo? It's under the name of the respondents in the freeze order. And some of them are in the name of Ms. Alice Guo, Your Honor. Pwede ba malaman kung magkano ang appraised value ng total number of real properties na naka-freeze po ngayon? The appraised value of the real properties is over 478 million, Your Honor. 478 million. Yes, Your Honor. Aside from the cash in the banks, aside from the real properties that the subject of this freeze order, ano po ba ang subject of freeze order? May nabanggit po kayong motor vehicles. Pwede ba malaman kung magkano ang total amount of the appraised value of these motor vehicles? The appraised value, Your Honor, is more than 76 million, Your Honor.
And mostly, ito pong mga motor vehicles na ito po ay mga sasakyan. Tama po ba? That is right, Your Honor. May nabanggit din po kayo isang helicopter. Magkano po yung value ng helicopter na subject po ng freeze order? The estimated value of the helicopter is 63,911,000, Your Honor. 63 million ang value po ng isang helicopter. Other than that, mayroon pa po bang subject or na-freeze ang ating pong AMLAC? Your Honor, well, if it's effectively frozen, there are properties which are now undergoing civil forfeiture, Your Honor. And I'm referring to the land in the Baofu, the land where Baofu compound is located, Your Honor. Okay, bago po akong magtatanong about dun sa Baofu compound, ito po bang mga properties na subject ng freeze order, pwede ba malaman kung saan po ito located? Your Honor, for the real properties, there are 13 real properties. 3 are located in Bulacan, 7 are in Las Piñas, 2 in Tarlac, and 1 which is sold by Robinson's Land Corporation, Your Honor. Saan po yun ang location? I just don't have the area where it is located, but it's the sale involving Robinson's Land Corporation, Your Honor. Valued So- at 13 million. So malinaw ho dito na yung mga properties are located in Bulacan. There are also in 2 properties in Tarlac, and yung pong nabenta ng Robinsons Corporation, tama po ba? Yes, Your Honor, please. Meron pa po bang mga ibang properties si Mayor Alice Guo sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas? What we have identified and which is now undergoing civil forfeiture, Your Honor, are the properties. There are 3 real properties located, and this is separate from those subject of the freeze order. 3 properties located in Maykawayan, and 2 properties in Tarlac, Your Honor, please. Mr. Speaker, balikan ko po si Alice Guo. Meron pa po ba kayong mga properties dito po sa Metro Manila? Wala po, Your Honor. Wala ho. How about other parts of the country, Alice? Wala po, Your Honor. May nag-attempt ba na i-dispose o kaya i-dissipate ang mga properties na nakapangalan po sa inyo, sa korporasyon, or in any way related to you or any of the corporations na kung saan kayo po ay shareholders nung nagkaroon na po ng kontrobersiya patungkol po sa Pogo? Wala naman po, Your Honor. Meron ba kayong property sa Alabang? Meron po, Your Honor. AMLAC, subject po ba yun ng freeze order? Your Honor, based on the list that I have, which were frozen by the Court of Appeals, it appears that it is not yet included. But with that information, we will be looking into it, Your Honor. Are you trying to sell the property in Alabang, Alice? Your Honor, yung property sa Alabang, yan din po yung sa Las Piñas. The same lang po yun. Can we confirm that from AMLAC? Your Honor, we will look into that, the location of the property. May I seek a clarification if it is located in Las Piñas or in Alabang, as mentioned by Ms. Alice Guo, Your Honor? Pwede nyo po ba, Alice, i-clarify kung yung property na nabanggit po ng AMLAC, which is located in Las Piñas, ay yun din po yung Alabang property na inyo pong binabanggit? Yes po, Your Honor. Thank you for that information. Aware po ba kayo kung ano po yung nature ng freeze order, Alice? Your Honor, okay lang po. Consult lang po ako sa lawyer ko. Your Honor, I think lahat po nung na-mention niyo po sa akin na properties po kanina, those are filed na rin po by the AMLAC po. So I have cases po na rin sa AMLAC. Yes, in fact, that is the subject of the freeze order issued by the Court of Appeals. Anyway, Mr. Chair, konting katanungan na lamang po, because meron pong mga reports na during the time that this controversy ay nung lumabas po ito, there were attempts to dispose the properties of Alice Guo
or any property that is in any way related to you or to your corporation, that you being a stockholder or a shareholder, Mr. Speaker, Mr. Chair. And that is why ito pong amount na nabanggit po ng ating AMLAC ay maliit pa po ito doon sa total assets na meron po at pwedeng ma-recover at pwede pong maging subject ng freeze order, Mr. Chair. And of course, may mga civil forfeiture proceedings na rin po na ipa-file ang AMLAC at isa po itong magiging warning. Nahahabulin po kayo ng batas if you try to dissipate or dispose these properties that are related to any unlawful activities. Yun lamang po, Mr. Chair. I end my interpellation po. Ito ang Pogo. Thank you, Congressman Bongalon. Yan ang Pogo nila. Dito naman yung kanilang port. Ayan ang port. May tanong lang ako kay Alice, no? Before the next interpellator. Alice, yung mga buildings, ilang buildings meron doon sa Banban? Your Honor, tanda ko lang po more than 5. 5 buildings lang in the whole 8-hectare property? Yung building po more than 5 po. More More than, hindi po ako masyado sure po talaga. Doon sa area, sa buong, kasi nagpunta kami doon eh. Opo, yung building po talaga ha. Oh, yung building. Building of, siguro, 5 po siguro. Meron kasi doon na parang hindi siya, I think to me, it's called the building, although it's not more than one floor. Yung mga residential lahat, po. lahat ng structure doon, ilan? More than 20-30. Hindi po ako sure po sa exact number. Si Cassie naman. Cassie, sa Lucky South 99, sa Porac, ilan yung building doon sa property na yun? Kung hindi, 40? 40. So mas malaki yung, ilang hectares yung sa Porac? 3. Mas malaki yung property, yung lupa doon kaysa sa Banban. I think 7 to 8 hectares po. Halos parehas lang. Pero mas maraming building sa Porac. Second floor lang po kasi yung Pero yung Porac. building sa inyo, yung nakita namin, building talaga. Yung Second 3 floor floors, 4 floors, di ba? Ay, 2 floors. 2 floors po. So, 40 plus buildings yun. Tama? Opo. So, Alice, doon ba sa inyo kasi wala masyadong 2 floors doon eh. Halos lahat parang structure niya, parang barracks, di ba? Your Honor, yung 4 Pogo po doon sa area po is isang building lang po. Okay. Pwede ba malaman sinong contractor nun? Your Honor, hindi po ako kausap ng contractor, pero ang alam ko pong contractor po nung Bamban po is Howley. Howdy? Ano yan? Local contractor? Hindi na po ako sure po. Alam ko lang po yung pangalan nila pero hindi ko po sila The nakausap. name of the construction is Howdy Construction. Opo. Okay. Nung bang ginagawa yun, nasisilip mo ba? Nabibisita mo habang ginagawa? Nakikita ko po kasi karamihan po ng construction po doon galing po sa amin sa local po Bamban. Karamihan ng? Karamihan po ng mga construction workers po ay galing Bamban. Okay. Sa Porac, nasisilip mo ba yun habang ginagawa yung mga building doon? Nung time na yun? Gano'ng kabilis ginawa yung Porac? Yung natapos yung 46 buildings na yun? Bali po, 3 batch po siya ginawa. After kumita ng first area, doon na binild yung second po. Okay. So, Yung timeline po, in a span I'm of- not sure po. So, in 1 year's time, natapos lahat yung 46 buildings? Hindi there? po. Sino naman yung kontratista doon, yung contractor doon? I-double check ko lang po para sigurado po. Sige. Opo. So, pwede mo malaman ngayon, double check mo ngayon? Alam ba ng lawyer mo? Hindi po. So, hindi mo Mr. Chair. matandaan kung sino yung construction company na gumawa? Hindi po. Ilan ang Chinese na construction workers doon na nakita mo? Iilan lang naman po. May ilan na mga sa Banban walang Chinese construction worker? Your Honor, hindi po ako sure po kung meron Chinese na worker kasi yung building po sa loob po ginawa. Hindi naman po ako nakakarating po So, doon. habang ginagawa yun, so it must probably have a lot of construction materials na binili. Tama? Yes po. Saan, Kasi saan hardware nyo binili yung mga materials doon? Your Honor, zero knowledge po ako doon. So, hindi mo alam kung saan. Hindi ko po alam. Pero nakikita mo na dinideliver yung mga construction materials. Your Honor, hindi ko po nakikita. Gawa po na hindi naman po ako madalas po na pumupunta po doon. Di ba nasa likod lang ng yung munisipyo? Hindi mo ba natatanaw yun? Hindi mo ba nakikita yun? That time po, hindi pa po ako mayor po. Nung sige. nag-start po sila na construction. Okay, si Cassie, nung saan galing yung mga materials, nung construction materials na? Hindi ko po sigurado, Mr. Hindi mo Chair. rin alam. Opo. Sige. Ito, let me just
manifest no, sa inyo ng mga resource persons, pwede nyong sabihin, I invoke my right against self-incrimination, I refuse to answer because yan ang tinuro sa inyo ng mga abogado nyo. No? But again, no, dadating din ang panahon na magsasalita kayo eh. Pagdating dyan sa korte, yun din ang sasabihin nyo eh. And you will invoke again a lot of legal strategies that you will implement, but you cannot get away from telling the court or this court, I'm saying this court, we are the court of public opinion, ika nga, kailangan magsalita kayo. Hindi nyo na magagamit yung sinasabi. I'm sure your lawyers have briefed you kung paano gagamitin yung karapatan nyo because yung karapatan nyo ay hindi absolute, especially kayo ay considered respondents. Therefore, no, although not yet proven, you have committed a criminal act. Dapat alam nyo yan. Okay? So the next interpellator is Congressman Karaps Paduano. Thank you, Chairman. Anyway, Mr. Chairman, before I proceed with Ms. Aka Alice Go, I will direct my question to Ms. Cassandra Ong. Ms. Cassandra, during the previous hearing, when you were asked by the members of this committee about your educational attainment, sabi mo po nag-ALS ka, di ba? Yung nag-ALS ka, tama? Opo. Anong taon yun, nag-ALS ka? Huwag mo sabihin na you double check naman. Pwede ba makalimutan mo kung nag-ALS ka, wala? At saka anong taon? 2016. 2016? Hindi ko po sigurado kung ano yung exact year. 2017. How old are you now? 24 po. Oh, that is 8 years ago. So you're 16 years old the time. Na nag-ALS ka? Around 16, 17 yata. Okay. What school? I forgot na, Mr. Chair. Oh. Public school po siya. Ha? Public school Anong school po. nga? Hindi ko po... Ay, Mr. Chairman, maalala. again, Cassandra Ong is lying. Pwede ba yun? Na hindi mo alam kung saan school ka na-enroll for the ALS? Oh. Baka hindi ka nag-ALS. Baka sa ibang bansa ka nag-aral. Pwede po magsabi. Yes. Mr. Chair, hindi po. Nag-ALS po ako. It's parang ilang beses lang po ako pumasok. Pero around like sa... Sabi mo nag-ALS ka tapos ngayon ilang beses ka lang pumasok. Tinatanong kita ngayon kung anong school. Ay, bakit incriminating ba yung tanong ko? Hindi po, Mr. Oh. Chair. Hindi ko lang po sigurado kung ano ang pangalan ng school. Ay, pwede ba yun? You're lying. You're lying, Ms. Cassandra Ong. Remember, you're now cited, previously you're cited in contempt, and I will once again cite you in contempt for lying. Hindi mo alam school? Kasi alam ko na hindi mo sasagutin kasi yung next question is, papakuha ko yung record mo kaagad-agad. Alam mo na yun, kaya hindi mo sasagutin. Oh. Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko lang po talaga matandaan. Hindi nga eh. Kahit sinong tanungin mo dito, Mr. alam Chair. nila kung saan sila nag-elementary, saan sila nag-high school, saan sila nag-aral. Mr. Chair, Yes, Chairman Akop. with your indulgence. With your indulgence, Mr. Chair. I yield my time to, No, I just want to ask Miss Ong. Ako po yung matanda na eh, pero alam ko pa rin kung saan ako nag-graduate ng elementary school. Alam ko rin kung anong buwan at taon ako kinasal. Tapos ikaw, batang-bata ka pa, hindi mo alam kung saan ka nagtapos. Anak ng tinapay naman, oo. Ay, mapipilitan akong i-second yung susunod ni Honorable Paduano. Oh, Miss Cassandra Ong. I-double check ko lang po. Oh, yun, right hindi, I will not accept that answer of yours. But, Eto, yung mamamayan na nanonood sa atin. Lahat dito nandito. Alam nyo kung saan kayo nag-graduate elementary, di ba? Alam nyo kung saan kayo nag-graduate high school? Alam nyo kung nag-ALS kayo, saan kayo nag-ALS? Ako alam ko, Mr. Chair. O, alam mo, ko. di ba? Hindi naman, may edad lang, pero hindi matanda. Si Chairman Nabante, alam niya. Why you're asking your lawyer? Bakit mo ba check? Ay, hindi, Mr. Chairman. Isang tanong pa lang to. Miss Alice Go, ang dami, Cassandra Ong, ang dami pa akong tatanungin sa iyo. But, Mr. Chairman, with that, once again, I move to cite in contempt Miss Cassandra Ong for not answering the question of this representation in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our internal rules. Second.
Nako. There's a motion to cite in contempt Ms. Cassandra Leong for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of the House. Any second? Duly seconded. Any objections? No objections. The motion is approved. She is now cited in contempt, the second time. Second motion, Mr. Chairman, from any members. Mr. Chair? There was a second. Yes, Congressman Akop. Since Ms. Cassandra Ong was already cited in contempt, may I move that she be detained sa Correctional Institute for Women if our detention facilities would already be full? So move, Mr. Chair. Second. There's a motion to detain Ms. Cassandra Ong at the Women's Correctional Center. Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Chairman. Third motion? Wala nang third, second na, Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po, yun lang pong first question ko kanina. But alam ko po, kanina pa, when Cassandra Ong was asked by Congressman Pimentel, alam mo kasi, yung mga tinatanong kanina ni Chairman Pimentel was already on record. Ms. Cassandra Ong. And during the time when we asked Ms. Macarinas, nandyan ka. And you never denied the statement of Ms. Macarinas. Ang gusto lang po ni Congressman Pimentel na ulitin if you are cooperating or you're still lying. Now, Mr. Chairman, I would just like to ask, but of course, hindi na ito sasagutin ni Ms. Cassandra Ong. Mr. Chairman, is the Deputy City Prosecutor that filed the case against Cassandra Ong and the DOJ Banban Composite Team is present? Yes, I think they're Good present. evening, Mr. Chair. Please identify yourself. Deputy City Prosecutor Benjamin Sampson, Your Honor. Have you taken your oath? Not yet, Your Honor. Comsec, please administer the oath of Deputy Prosecutor. Please stand, sir. Yes, and please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry? Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, sir, ganito po, attorney. Kung nasusundan niyo po yung mga tanong ng mga kasama namin dito kanina, addressed to Ms. Cassandra Ong, he was asked about question of some financial matters, particularly the Whirlwind investment that was asked by the Honorable Flores. And she was also asked by Congressman Adjong kanina with regards to the payments and the sublease agreement and payments with regards to Whirlwind and Lucky South 999. And the answer of Cassandra Ong is she invoked her right to serve incrimination. Now, question. Kasi daw, there's a case now with regards to money laundering. Now, tanong ko po, is Cassandra Ong has a case as of now that was filed by the prosecutor or the DOJ with regards to financial matters on Whirlwind and Lucky South 999? First, I need to clarify, Mr. Chair. There is a pending case for money laundering against Guo Ping, which includes Cassandra Ong as respondent. But it was filed by the NBI, AMLC, and PAOK. It's now pending preliminary investigation before the Department of Justice. In relation to what POGO? Based on the complaint filed by the three complainants, Your Honor, there was a link made between Bamban and POGO operations. So that transaction involving Cassandra Ong is not necessarily connected to the PORAC operation, but because of the conspiratorial acts between Bamban and PORAC operations. But to be specific, there is no case with regards to Whirlwind and Lucky South 999. There is one, Your Honor, the qualified trafficking in persons. No, yung question of money laundering. None so far, Your Honor. None But so I far. believe, based on the information we have, our law enforcement agencies are conducting their case build-up, and I believe they're also planning to file a money laundering case
for the PORAC operations. But as of now, wala pong kaso. Wala pa po. Okay. That is why, Mr. Chairman, I just want to establish that Ms. Cassandra Ong is lying when she was asked by Congressman Adjong and Congressman Akit Flores with regards to investment of Whirlwind and the payment on the sublease agreement between Whirlwind and Lucky South. So again, I'd like to establish, to reiterate that on that issue, Ms. Cassandra Ong, again, is lying. Because walang kaso with regards to money laundering doon sa Whirlwind and doon sa Lucky South. And sabi nga ni attorney, they're contemplating, may case build up pa, and they're contemplating to file a case. Money laundering case against Cassandra Ong on that matter. Tama po. Correct, Your Honor. So at present, it remains speculative with respect to the actual transactions that will be included in that complaint. Tama. So again, Mr. Chairman, for the record, yung second question ko sana address to Cassandra Ong, but wala siya, but I know he will not answer that. She will not answer that because that was the question raised by Kong Adjong and Kong Flores. Now, let me proceed na lang po doon sa kanina po, Mr. Chairman, doon sa motion with regards to the contempt order for Ms. Alice Go. And for the information of the Honorable Committee, I have with me a copy of an order coming from Branch 282, Regional Trial Court, Bulwagan, Branch City 282 Regional Trial Court in Valenzuela City. Now, Mr. Chairman, this subpoena is addressed to the PNP Custodial Service Unit for Ms. Alice Go to be present tomorrow on a pretrial and arraignment. Can we ask the head of the PNP Custodial Unit, in which, can you take your seat, please, Colonel? Please state your name. Good evening, Your Honor. I am Police Colonel Paul Gamido from the Headquarters Support Service. Have you taken your oath? Not yet, Your Honor. Chairman? Pomsec, please administer the oath. Please stand and raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. Yes, Your Honor. Thank you. Colonel, Mr. Chairman, do you confirm that tomorrow there will be a hearing for Ms. Alice Go? Yes, Your Honor. We received an order from Branch 282 RTC Valenzuela City directing the Headquarters Support Service to bring the accused Alice Go before the said court for the scheduled arraignment and pretrial, Your Honor. Matanong ko lang po, ano bang sitwasyon doon sa custodial facility ng PNP? Yung pinaglalagyan kay Ms. Alice Go, air condition ba? How big is the space? Yes, Your Honor. Considering Your Honor na yung mga nadidetain sa custodial facility are high risk saka high profile na detainees, so we have a 24/7 security doon sa compound ng... Sadali po. You're not answering my question, Colonel. Ang tanong ko lang po, hindi pa ako pumunta doon. Yes, Your Honor. Ang tinatanong ko po, anong kondisyon ng room o detention cell or facility na inalalagay si Cassandra Ong? Alice Go. Your Honor, sa condition po ni Ms. Alice Go, meron po treated po siya as a regular or ordinary person deprived of liberty. Meron po siyang isang room, maliit na room, meron siyang isang higaan, meron siyang isang ceiling fan, at sa loob ng maliit na room na yon, Your Honor, doon na rin po yung comfort room niya, Your Honor. Do you allow her to have her cell phone? Please, can you repeat, Your Honor? Pinapayagan niyo ba na may cellphone si Cassandra Ong? Your Honor, Alice Go. Strictly prohibited, Your Honor, lahat po ng electronic gadgets, Your Honor, to include yung cell phones and radios
and other electronic gadgets, Your Honor. Sa ngayon, sigurado ka wala siyang cellphone. Yes, Your Honor. Miss Alice Go, wala kang cellphone. Wala po, Mr. Chair. So, hindi siya pinapayagan na tumawag. Yung visitation pala, Yes, Your Honor. ang schedule, paano? During weekdays, Your Honor, ang schedule po ng visitation is from 1 p.m. to 5 p.m. And during weekdays, Your Honor, it will start from 8 a.m. to 5 p.m. From 1 p.m. to 5 p.m. Yes, Your Honor. During weekdays, Your Honor. Weekends? Weekends, Your Honor, it will start from 8 a.m. to 5 p.m., Your Honor. Paano yung security niya papunta rito? Kasi, as mentioned by Miss Alice Go, may threat siya. Ilan ba yung security na dala niyo dito sa kanya? Your Honor, ang security package for the movement of PUPC Alice Go is composed of 45 all PNP personnel, Your Honor. 45? 45, Your Honor. So, the government is spending that much for Miss Alice Go with 45 security escort. That is the directive coming from your higher-ups? That is the regular security package every time we have a movement of the persons under PNP custody, Your Honor. Anyway, Mr. Chairman, let me ask na lang po, Mr. Chairman, that the SAA or representative of SAA will visit and check the facility in which Ms. Go is now detained in the PNP custodial facility. Mr. Chairman. Mr. Chair. Comsec, can you please coordinate with SAA and the PNP Custodial Center as to the request of Congressman Paduano? Yes, Congressman Akop? May I just follow up the question of the Honorable Paduano with the PNP? Ang sabi po ninyo, pag merong hearing yung isang nakadetain po sa inyong facility, 45 police personnel will be deployed. That's a regular or a routine task. Would that be true? Yes, Your Honor. Yung mga lately na movement namin, pag merong movement po, Your Honor, ang mga person under PNP custody, usually, Your Honor, at least 45 PNP personnel. Ilan po yung nakadetain ngayon po doon sa inyo? For Your Honor. So kung magsabay-sabay na hearing yun, ilan pong personnel ang involved? So less than 200 PNP personnel, Your Honor. Ganon. Do you have enough personnel for that task? For information, Your Honor, the security package is composed of composite PNP personnel from other units also, Your Honor. Colonel, you are not appropriately answering my question. Ang tanong ko lang, kung nagkasabay-sabay ng hearing yung apat, do you have enough personnel? 200 plus sabi po ninyo. Ano po ang sagot ninyo? Meron po, Your Honor, kasi we are supported by other units, Your Honor. You have enough personnel? Yes, Your Honor. Lahat ng nakadetain po doon sa inyong facility. And may I know, sino po yung tatlong nakadetain po doon sa inyo ngayon? One is Pastor Apollo Kibuloy. The other one, Your Honor, is I forgot the first name, Your Honor, pero siya po si Escorial. And the other one, Your Honor, ay isang foreigner, Your Honor, in the name of Tarek, Your Honor. And would my presumption be correct na sabihin na ito po ay pursuant to the orders of the court having jurisdiction over these people? Yes, Your Honor. May court order lahat yan na doon Yes, Your po sa Honor. inyo madidetain. Opo, sir. Oh, sige. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chairman, lastly, can I proceed, Mr. Chairman? Yes, please proceed. Mr. Chairman, in relation to the jurisdiction of the resource person, Ms. Alice Go, Mr. Chairman, let me read my manifestation and later I will move for the jurisdiction of Ms. Alice Go.
Mr. Chairman, the Joint Committee is very grateful to Presiding Judge Elena Amigo Amano for granting our request for the attendance of former Mayor Alice L. Go alias Go Waping in today's hearing. Mr. Chair, after we have cited Alice Leal Go aka Go Waping in contempt for violating Section 11, Paragraph C of the House of Representatives, Rules of Procedures, governing inquiries in aid of legislation, and ordered to be detained at the House of Representatives until the termination of the congressional inquiry and approval of the committee report thereon in the House plenary. We have learned, as I have said a while ago, that Ms. Go is scheduled to be arraigned by RTC Branch 282, Valenzuela City tomorrow, September 20, 2024 at 1:30 p.m. for criminal cases involving violation of Republic Act 3019. In upholding their branch courtesy, Mr. Chairman, the House of Representatives will allow Ms. Go to attend the said hearing. And in the spirit of inter-branch courtesy, Mr. Chairman, and mutual respect between the co-equal branches of government, there is a need to seek the indulgence of the RTC Branch 282 of Valenzuela City regarding former Mayor Alice L. Go, alias Go Waping, who is currently detained at the Philippine National Police Custodial Center, Camp Crame, by virtue of court order pending the resolution of criminal cases. The House of Representatives, fully cognizant of the court's jurisdiction over Ms. Go and ongoing criminal proceedings, is committed to upholding this principle as we navigate overlapping areas of our respective mandates. And will, in fact, Mr. Chairman, if you have given due courtesy to the office of the Vice President and to the Vice President during the yesterday's hearing on good government, without taking her oath, but still, this House is so lenient by affording the office of the Vice President and the Vice President due courtesy. Now, Mr. Chairman, however, I would like to move that we will write the Honorable RTC Branch 282 in Valenzuela City that after the said hearing, the authority to take custody of the person of Ms. Go be transferred from the Philippine National Police to the House of Representatives. With that, I therefore request for the committee secretariat to prepare and send the letter request to the said RTC. So move, Mr. Chairman. Ang haba nun. There is a motion as stated by Congressman Paduano and duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Now, the next interpellator is Congressman J. Kong-hun. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, dahil natanong na po halos lahat ng katanungan sa ating mga witnesses, pwede ko po bang maidirect ang aking katanungan sa mayor po ngayon ng Banban Tarlac? Please proceed. Nasaan po ba si mayor ng Banban Tarlac? Mayor, paano po kayo naging mayor ng Banban Tarlac? Paano po kayo nakaupo ngayon bilang mayor? Magandang gabi po sa mga kagalang-galang na mababatas sa kapulungan ito. Ako po yung first consular na... Naka-oath na po ba kayo? Opo. Okay, thank you. Opo, Your Honor. First consular po as independent noong 2022 election. Nung po yung mayor namin na suspende, nag-acting vice mayor po ako. And then yung pong lumabas yung ng ombudsman yung kasong ipinail sa amin lahat, ako lang po yung naiwan, Your Honor. Kaya ako po yung naging acting mayor ngayon sa kasalukuyan. August 14 po, nung mag-assume ako ng office and then matatapos po ng November 14, Your Honor. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, paano po kayo, anong dahilan kung bakit po kayo naging naupong mayor at hindi kayo nasuspinde? Sa pag-issue po ng sunyuan, Your Honor, dun sa letter of no objection, ako lang po yung nag-iisang consular na nag-oppose dun sa pag-issue ng letter of no objection dun sa company na sunyuan. Bakit po kayo nag-object, Mr. Chair? Sa dahilan po nung hearing po namin na regular session, wala pong pinapakita sa akin, Your Honor, na kahit anong dokumento na letter of intent, DTI, at naitanong ka rin po kung sino yung may-ari. Wala po silang may pakita sa akin dokumento, Your Honor. Ibig sabihin po, Mr. Chair, pumasa po sa council yung mga dokumento
nung kumpanya na walang ipinapakitang DTI, letter of intent, o kahit anong dokumento ng kanyang papeles yung kumpanyang nag-apply sa inyo? Noong po panahon na yon, Your Honor, patapos na po yung session namin at hindi po nakakalendar yung request po nila na resolution na letter of no objection. Sa pagkakalam ko po, mindadali po naman kasama namin at nasuspend po yung house rule namin ni Councilor Rainer Rivera at sineconded po ni Councilor Judge Sales. Outnumber po ako sa pagkakataon yun, Honor. Pero kahit nag-iisa po ako, lumaban pa rin po ako at nag-privilege speech. At sabi ko nga po sa sa minutes of meeting namin, dahil po sa nangyaring nagdaang panahon na ilang beses na raid ng yung kumpanyang Hongsen, nung time ko po, nanaw po ako bilang konsilor, kaya ayaw ko na pong mangyari ulit yung nangyaring raid nung nakaraan. Kaya sabi ko nga po, pag-aralan muna namin mabuti dahil yung sa mga nakarang administrasyon, na-raid na po. Kaya lang po, na-outnumber po ako, Your Honor. So, Mr. Chair, before, na-raid na po siya before? Opo, Your Honor. Tingin mo, Mr. Chair, bakit po inaprubahan ng council yung permit ng kumpanya kahit walang DTI, walang letter of intent, wala lahat? Tingin nyo bakit inaprubahan ng council yon? Kasi napaka-pagtataka naman, di ba? Walang mga permit, walang mga dokumento, wala lahat, pero inaprubahan ng council? Yun din po ang pinagtataka ko, Your Honor, bakit nga po nangyari yung bagay na yon. Hindi ko po malaman kung anong dahilan, bakit po sinuspende yung house rule namin. Hindi ko po alam kung sinong may pakananon o sino yung nag-udyok para po isuspend yung house rule namin, Your Honor. Mr. Chair, nung bang pagkatapos na ipasa ng council yung dokumento ng kumpanya, meron ka bang nakitang pagbabago sa buhay ng mga konsehal? Meron bang nakabili ng kotse? Meron bang nakabili ng bahay? Sa bagay na yon, Your Honor, doon sa bahay, wala po akong nakitang pagbabago sa mga kasama namin. Maliban po sa mga kasama kong konselor na may mga bagong sasakyan, at hindi ko po alam kung inutang yun sa bangko o car loan po, Your Honor. So, pagkatapos may ipasa, may mga kasamahan ka na nakabili ng kotse? Hindi ko po masabi na nabili, Your Honor. Basta may nakita po akong pagbabago, baka po car loan yun, Your Honor. Mr. Chair, after po na naipasa ng mga kasama ninyo, hindi po ba kayo kinausap bago na ipasa ni Mayor Alice Go? Hindi kayo kinausap? Hindi kayo sinabihan? Hindi ba siya nakiusap sa inyo para ipasa yung resolusyon? Hindi ko po nakita yung presence ni Mayor Alice Go noong time na yun, Your Honor. Ang alam ko lang po, may nakikita ko sa mga kasamahan ko na may mga cellphone na hawak. Hindi ko po alam kung bakit po may mga hawak na cellphone, Your Honor. Kaya po nabigla po ako na pinagsabihan ng sekretary namin na i-agenda yung resolution na letter of no objection, Your Honor. Sa mga konsihal na mga kasama mo, Mr. Chair, sino ang pinakamalapit doon kay Mayor Alice Go? Halos lahat po sila, Your Honor, maliban po sa akin. Lahat sila malalapit? Opo. Tanong ko lang po kay Vice Mayor. Vice Mayor? Vice Mayor? Vice Mayor, magandang gabi po. Magandang gabi po, Your Honor. Tanong ko lang po, Vice Mayor, sa lahat po ng konsihal ng Banban, sino po ang pinakamalapit kay Mayor Alice Go? Ang alam ko po si Honorable Councilor Rainer Rivera. Sino po ang naglapit sa inyo para aprobahan yung resolusyon para dun sa kumpanya ng Pogo? Si Rainer Rivera po nag-move ng motion to approve ang company po ng Sungyong Technology at nagsuspend po yung house. At sinabi ko po, walang mag-object this motion and seconded by Judge Sales. Ay wala naman po nag-object, kaya yung motion po is carried and approved. Siya po yung pinakamalapit na konsihal kay Mayor Alice Go? Yan po ang pagkaalam ko. Nagbago po ba ang buhay niya nung maaprobahan niyo yung resolusyon ng Pogo? Halos the same naman po. Dahil kasi meron siyang business na manpower at saka mga canteen sa tindahan. Ay kay Mayor Alice Go po. Mayor, gandang gabi po. Mayor, bakit po ninyo pinaaprobahan sa council
yung dokumento po ng mga ng Pogo, walang letter of intent, walang DTI, wala lahat, pero naaprubahan po. Your Honor, for that question po, I invoke my right against self-incrimination. May na-file na po sa akin na ombudsman po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yun lang po. Mr. Chair. Thank you, Congressman Kong Hun. Yes, Congressman Jong. Yes, Mr. Chair, if there are no other interpreters, I'd like to ask just two simple questions to Okay, NBI. please make it short. Yes, thank you. The NBI. SDS has a manifestation to make, so please. I'd like to ask, Mr. Chair, I'd like to address these questions to NBI. NBI po, yes. But I got curious po, a couple of days ago, there was a news that came out of the body double of Mayor Alice Guo. I'd just like to know what's actually the relevance of catching this body double of Mayor Alice Guo insofar as your investigation is concerned. Mr. Chair, good evening again. With regards po dito sa sinasabi nating mga body double, no? There was a time na nung hindi pa po natin nalalaman na siya ay nasa ibang bansa, ay nabalita po na nakikita siya sa iba't ibang lugar, no? So, sa pag-iimbestiga po natin, ay may mga natuklasan tayo na meron siyang mga empleyado na hawig sa kanya. At posible, ito ay maaaring isang taktika para ilihis o ilinlang yung mga taong sumusubaybay para po ma-serve doon ang warrant of arrest ng contempt ng Senado po. So, Mr. Chair. So, ibig sabihin po, parang decoy siya. Parang ganun po ang lumalabas, Mr. Chair. How many body doubles do we probably see? Isa lang po or mga decoys? Isa lang, dalawa, tatlo? Sa amin pong pagsubaybay, isa lang po yung napansin namin, Mr. Chair. So ito po ay ginawa deliberately to ilihis yung investigation ninyo? Was there any deliberate, in your investigation, was this done deliberately or in connivance with Miss Alice Guo? Of course, with the permission of that particular person having to pose as Miss Alice Guo? Wala naman po kaming nakuhang ganong testimonya. Ito lang po ay isang anggulo na aming tiningnan. In fact, ang nasa pinana po natin at humarap na rin po sa NBI, yung pong sinasabi natin na kahawig niya. At nagbigay na rin po ng testimonya sa NBI, Mr. Chair. Okay. For my final question, Mr. Chair, so ibig sabihin, hindi naman ito, this is just the assumption and there was no obstruction of justice ever committed by this person. Because you're actually looking for a fugitive and there was a body double that came out. So there was no obstruction of justice ever been committed or established for you to be able to file any pertinent cases against this person, this double body of Ms. Alice Guo? Mr. Chair, sa ngayon po ay iniimbestigahan pa po yan dahil meron pa rin pong ibang anggulong tinitingnan dito po, Mr. Chair. Okay, but we are sure that we are in front of us is the real Alice Guo, at least. Tama Yes, po? Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Ajong. Senior Deputy Speaker Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Ma'am Alice, Ma'am Kashi, may tanong po ako sa inyo. Pilipino po ba talaga kayo? Opo, Mr. Chair, Filipino po ako. Ikaw, Ma'am Cassandra, Pilipina ka ba? Yes po, Mr. Chair. Mahal niyo ba talaga yung Pilipinas? Opo, mahal ko po ang Pilipinas. Mr. Chair. Mayor Alice Guo, naging mayor ka po ng Bambang Tarlac. Every Monday, nagpa-flag racing kayo. Alam niyo kantahin yung Lupang Hinirang? Opo. Pwede mong, wag mong ikanta yung last sentence ng Lupang Hinirang. Kilala mo ba si Ong Jiang Yang? Mr. Chair, hindi ko rin pong kilala yung Ong Jiang Yang. Mayor Alice, dito sa research namin, si Ong Jiang Yang is one of the 7 individuals whose assets were frozen by the Court of Appeals in relation to the qualified trafficking investigation into the Banban, Tarlac, and it has been reported that accounts linked Ong Jiang Yang with transaction amounting to 3.2 billion were used to finance Ong Sheng, a Pogo firm that was raided of its illegal activities
and has close ties to Alice Goes of Baofu Land Development Incorporated. Naniniwala po kayo dito sa aming research? Mr. Chair, doon sa research niyo po, wala pong pumasok sa akin na pera at hindi ko po kilala yung sinabi niyo po ng Hong Jiangyang. Pero marami na po ako narinig po na ganun po na issue po about that. Well, naitanong ko to kasi the topic after this discussion, medyo nagkulang tayo sa oras. Mayroon kaming matrix na papakita sa taong bayan para makita natin yung real perspective, yung real picture, kung sino talaga ang nasa likod ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Una, drug activities. Pangalawa, yung Pogo. Pangatlo, EJK, extrajudicial killing. Number 4, lahat ng mga taga-China pumunta dito, namili ng libo-libong hektarya sa ating bansa. Ngayon, napakalaki nito. Alam mo, tumatawag sa akin ngayon. This is our next topic. I will give to Chairman Dan the other question. Chairman Dan, it's your turn. Hello? Thank you, SDS, no? For the information of the body, no? A while ago, we were discussing about the Philippine Sanjia Steel Corporation, which was owned by a Chinese national pretending to be a Filipino who happens to be the brother of Mr. Michael Yang and Hong Jingyang, which is, according to AMLAC, there is a financial transaction with Miss Alice Go. And looking forward, we have invited the said person who owns the Philippine Sanjia Steel Corporation, located in Cagayan de Oro City. We invite him to be a part of this discussion, not only because of him being the brother of Mr. Michael Yang and Ho Jingyang, but of course, his relation to the Alwana compound wherein the PNP inspected the alleged Pogo operation that was operating then before. Now, it has reached to our knowledge that this brother of Ho Jingyang, of Hong Ming Yang, who is Michael Yang, and Hong Jingyang, who is being cited already in contempt, now is in the custody of the immigration. Because accordingly, siguro ilabas natin yung ano, kanina pinakita ko na po yun. Ipakita nga natin yung passport. Ayan. If you remember, Alice Go, yan si Diansing Yang, na eldest brother ni Michael Yang, was already apprehended at the Ninoy Aquino International Airport a while ago. And his violation is in accordance with the immigration law. Since in his corporation that he filed at the SEC, can you kindly show the picture of the Philippine Sanjia Steel Corporation, wherein he is the president. He owns a passport in the name of Antonio Lim. No, the other one. The corporation. Incorporation. Okay, sige. Okay, dito. Yeah, that Antonio Lim, where his residence that was submitted to the SEC, Yakal Street, Cugman, Cagayan de Oro City, is the same person of the brother of Michael Yang in the name of Jiansing Yang, the older brother of Mr. Michael Yang. Now, what is his violation? Why he was apprehended in the international Ninoy Aquino International Airport because of his violation of these laws in accordance with our immigration policies. Now, siguro, Mr. Chairman, I will brief yung ating pong mga members that yung 2,000, yung mga businesses that he is into. Mr. Tony Yang or si Jiansing Yang or Antonio Lim owns and started in 2000. He established the Yangtze Group Trade Company Incorporated, which involved different importation. And these are the different companies that he owns. And in here, the Yangtze Rice Mill
Mr. Chairman, dito tayo medyo nag-worry because a lot of hundreds of millions of pesos enter in this Yangtze Rice Mill under the Golden Sun Cargo Examination Service Corporation, which is owned also by the brother of Michael Yam in the name of Tony Yang. So basically, Mr. Chairman, hindi lamang po sa Pogo nagtatago yung ating mga Chinese personalities pretending to be Filipinos, but also in the different corporations. Like this Sanjia Steel Corporation, who have invested 800 million in the PBDEG, Philippine Industrial Area, wherein 22 hectares belong to us. He rented it out, the 22 hectares, where he put also a port, a wharf, wherein doon po nagdadak yung mga ship na kung saan pinapasok po yung mga kargamento papunta po doon sa kanilang Sanjia Steel Corporation. Now siguro pakita po natin yung Sanjia.